freelancing content naman tayo, guys. Okay, so in one of the freelancing groups on Facebook na nandun ako, na nag-join ako, may nabasa akong ganito, pinost, anonymous naman siya, so siguro okay lang. Sabi niya, "Hi, I'm looking for agencies accepting newbies like me. Thank you." So sa tingin nyo ba, yung mga agency pupuntahan siya at kakausapin siya para offeran siya ng job? So yun yung pag-uusapan natin. Hi, ako nga pala si Do at dito sa channel kong to, marami kayong makikita na ways to earn money online because I am a freelancer, virtual assistant for 7 years. I have a business, I have a restaurant business dito sa Rizal, and of course, nagfe-forex trading din tayo and many more. But for this vlog, ito muna yung pag-usapan natin. Okay, so naghahanap siya ng trabaho at nag-post siya dito. Ang sabi niya, meron bang agency na tumatanggap ng mga newbies like me? Sana, siguro sinasabi niya na sana i-message niyo ako. So, ang tanong, sa tingin nyo ba yung mga agency na yan ay kakausapin siya at mag-o-offer ng mga job opportunities para sa kanya? Okay, remember guys, wala tayong plano na i-bash siya ha. Actually, tinago nga natin yung pangalan niya. Pero wala naman din siya pangalan sa post. Naka-anonymous siya. So, kung mapapanood mo to, hindi ko to gagawin para i-bash ka. Okay? I just wanna make things clear for everybody. Okay, when you are starting sa kahit na anong career, I have been in different careers for so many years. Transfer. So, paiba-iba. And every time I'm starting a new career, I feel like wala akong value. So, wag tayo masasaktan sa sinabi ko ha, wag kayo ma-hurt. Pero sa totoo lang yan naman talaga. When you are starting something, parang feeling mo wala ka pang value. At totoo naman talaga, sa career na yon wala ka pang value. So, ibig sabihin, yung mga tao, yung mga network in that industry, hindi ka pa nila nakikita kasi wala ka pang pinapakita sa kanilang value na sa tingin nila, kailangan ka nila. Kahit saan namang career, guys, kahit hindi sa freelancing virtual assistant, sa forex trading, sa business, kahit saan, most of the time, yung mga tao or yung mga agency, yung mga companies, they will not look for you or look on you kasi you don't have that value yet na kailangan nila. Pero hindi ko naman nila lahat ha, kasi in business world, meron naman talaga mga taong biglang nagtitiwala sa'yo kahit na bago ka pa lang. Pero medyo iba to, okay? So, kaya nag-comment ako dito. Ang sabi ko, "Hi, the best thing to do is to actually build your skills, optimize your CV or resume, and look for these agencies." So guys, dahil nagsisimula pa lang po kayo, ikaw talaga ang mag-effort na maghanap ng mga agencies na to. In fact, merong nag-message sa kanya dito at yung nag-message sa kanya is a training agency. So, sabi niya doon, if you're interested, pwede ka namin i-train sa pero may bayad, ganitong halaga. Okay, so ang nag-reach out sa kanya is a training agency, not an agency that will give her or him job opportunities. Okay, kaya ang sinasabi ko dito guys is this. Sa umpisa talaga, the very first thing you need to do when you're starting, number 1 is to build your skills. Paano mo i-build yung skills mo? Sa mga training ko, tinuturo ko yan. Hindi porke nagsisimula ka, hindi ka makakahanap ng trabaho. Makakahanap ka, but you have to build your skills yourself and your value. First, your skills. Paano ba yun? Yun ang hanapin mo. Mag-isip ka, ano bang gusto kong gawin sa freelancing? Gusto ko ba maging social media manager? Gusto ko ba maging virtual assistant, executive assistant, whatever. I-search mo yung mga job opportunities and pumili ka doon, ano sa tingin mo yung magmamatch sa'yo na gusto mong gawin. Like for me, the very first job na gusto ko talaga was to become a social media manager. Yun talaga. At kaya yun din naman yung inaral ko. So when I was starting, walang kumukuha sa akin, guys. Meron akong Upwork account, online jobs at PH, kung saan ako nag-apply at walang kumukuha sa akin. Siyempre, ang nakalagay sa resume ko, puro mga nursing job. Relevant sa mga nursing job ko dati, sa research, sa public health. So what I did is in-upskill ko yung sarili ko pagdating sa digital marketing. So ang ginawa ko, nag-aral sa YouTube at naghanap ako ng mga free resources. Hindi muna ako nagbayad kasi wala pa nga akong pambayad para i-upskill ko yung sarili ko. So ang ginawa ko is naghanap ako ng mga resources sa YouTube, nanood ako ng ganito pala ginagawa ng mga social media manager, nag-follow ako sa Instagram ng mga social media manager na nakikita ko online at ginaya ko sila. Minanifest ko. Hindi lang basta minanifest. Ginaya ko yung mga ginagawa nila. At inalam ko yung mga skills na meron sila.
At for example, nakakita ako, dapat pala as social media manager, dapat marunong ako ng graphic design. So when I was starting back in 2017, Photoshop pa yung ginagamit ko. As in, nag-aral ako mag-Photoshop myself. Hindi ako nag-enroll kahit saan. Nag-aral ako sa sarili ko. And then lumabas yung Canva, tapos nung nakita ko yung Canva, ganito lang pala to gamitin. Ginagamit ko naman yung Canva sa maraming bagay, sa church, sa kung saan-saan. Kaya medyo alam ko na. And then, sabi ko, copywriting. Copywriting, kailangan din kasi gagawa ka ng mga post. So, inaral ko siya. So, nung natutunan ko na siya, nilagay ko siya sa aking CV na ito yung mga skills na alam ko. And nilagay ko siya sa LinkedIn ko, nilagay ko sa Instagram ko, sinasabi ko na ganito, marunong ako ng ganyan-ganyan. Tapos, nung okay na, naayos ko na yung CV ko, yun yung sinasabi kong optimize your CV and your LinkedIn, your social media. Nung naayos ko na yun, nagsimula na akong maghanap ng trabaho. And guys, nung nag-a-apply ako ng trabaho, yung very first job ko na US-based at saka Australian-based company, hindi ko siya nakuha ng first 2 application. Guys, minimum of 5 applications a day. 5 to 10 applications, proposals, cover letter, and resume ang sinesend ko every single day. Pag hiningan ako ng video, pag hiningan ako ng voice message or video message, intro message, magbibigay ako paulit-ulit until my 3rd week nakakuha ako ng first job interview ko. Hanggang sa hindi pa rin ako natanggap, paulit-ulit na job interview, hanggang sa na-master ko ang job interview. Sa dami ng interview ko, sa dami ng nagpa-interview ako, na-master ko pati ang pagsagot sa interview. And finally, on my 3rd week, nakakuha ako ng trabaho. It's an Australian-based company. 3rd week, may work ka na. For some people, inaabot sila ng buwan. Bakit? Hindi naman kasi seriously nag-a-apply 3, 4, 5 times or 10 times a day. So, dapat talaga damihan mo ang applications mo. So, 'di ba? Pinakita ko lang sa inyo, guys, na ito, imposible na merong agency. Pero baka naman, pero most likely, imposible na yung mga agencies magre-reach out sa'yo because you told them na you are newbie. Especially right now, ang dami nating kompetensya. Ang daming magagaling. So, ibig sabihin, yung mga magagaling na yan, kompetensya mo na yan. Tapos ikaw, nandito ka, sumaba ka sa gera, ang sabi mo, baguhan lang po ako. Paano po ba mag-apply? Hindi ka pupuntahan ng mga agency. What you have to do is build yourself, your CV, your skills, optimize it, at mag-apply ka intentionally. And then, promise ko sa'yo yan, do what I told you, 5 to 10 times a day. Applications, you'll get your first job interview, your second, until you get your first job. And darating din ang panahon na kahit hindi ka mag-apply, pero optimize ang CV at LinkedIn mo, nagkalat yan sa internet yung CV mo, magre-reach out sila. Kagaya ng minsan, may mga matatanggap na lang akong basta ng email. Are you interested? $1,200 a month. Ito with benefits with HMO. Okay ka ba? Gusto mo ba tong work na to? Ako na yung nakakatanggap dahil yung mga CV ko, guys, nagkalat yan sa internet sa dami ng in-applyan ko noon. Okay? Because may value ka na. Madami ka nang nagawa, madami ka nang napatunayan. Pero when you're starting, ganun talaga. So guys, huwag kang panghinaan ng loob. I am rooting for you. Kaya mo yan. Go! I-go ahead mo na.